Without further ado, let us warmly welcome Mr. Tom P. Baloyo, LPT Maed, who will share his testimony in relation to the message, "Truly I say to you, today you will be with me in paradise." Isang shift. Magandang hapon po sa ating lahat. Salamat sa ating buhay na Panginoon dahil nandito na ako ngayon sa ating paraiso. Kanina pa lang po habang pinapanood ko ang mga estudyante na nag-perform, I really felt how it feels to be like home. And this really is home. Ang simbahan mo, ang pangakong paraiso ng ating Panginoon. Wala mo kung saan na andito ko. Alin ba? 1 taon at 2 buwan, 14 months. A teacher, murderer. Yan mo ang tawag nila sa akin. I was bashed. Tinanggap ko lahat. Pinakinggan ko. Hindi ako nagsalita kasi alam ko na at the end of the day, hindi naman ako maipagtatanggol ng salita ko lamang, kundi ang pwedeng magtanggol sa akin ay ang aking panalangin at ang paniniwala na talagang ang Panginoon ako ay nililigtas. Sabi nila, bakit nandyan ka sa kampo? Ang mga pulis ang dumakip sa iyo. Sabi ko, wala naman yun. Siguro talagang may sinusunod ang mga kapulisan natin na order. Kaya talagang hinuli nila. Talagang trabaho lang, walang personalan. Ang namin ko namang kaibigan ng mga pulis at mga nakakagawin sila. Alauna, 9 ng umaga, ako eksaktong kinuha sa aming bahay. Dahil po sa isang insidente na hindi ko naman alam kung paano ako na-involve. Minsan sabi nila, talagang kapag ka nasa LGBTQ community ka, talagang hindi lang weird ang community, weird din ang tao. Minsan, hindi natin nauunawaan ang mga bagay-bagay kasi pilit natin hindi tinatanggap at hindi natin pinaniniwalaan. Ang aking buhay po, ang aking experience po sa loob ng kulungan. Napagod na po kasi ako dumipensa at mag-explain sa aking sarili. Every time na tinatanong nila, ano ba talaga ang nangyari? Bakit po ba kayo na-implicate? Bakit po ba kayo nasali? Ang sagot ko lang po ay hindi ko po talaga alam. Ewan ko, sabi nila nag-hit ako ng CCTV. Hindi naman ako nag-hit na ako mismo ang sumaksak sa tao. Yun bang parang dumating ako sa punto na paano pa nga ba ako babalik sa harap ng classroom? Paano ba ako magtuturo ng values na i-integrate ko sa aking lesson para maniwalaan ako ng mga estudyante? Ang hirap mo magturo ng values, lalo na kapag natag ka, matuturo ka ng values, tapos mamamatay ka na ako pala. Eh sir, bakit mo kami tuturuan na maging mabuti, masama ka pala? Ang hirap po ng ganon. Minsan napagod na ho ako every time na lalabas ako, tapos magtatanong sila sa akin na napakaraming tanong. So minsan, I just chose to smile. Kasi wala naman ako magagawa. Sabi ko, meron namang korte. Sabi ko, let the court decide. Kung talagang desisyon ng Panginoon na talagang ikukulong niya ako, tatanggapin ko po yun. Pero palagi kong pinagdarasal ng Panginoon, baka kung ibenta na lang aking ulo dito sa parang maging dala, tapos biglang matutumba ako sa daan, saray kung din mo ako at dalahin mo ako sa iyong paraiso. Hindi ko po alam kung kailan ako mabubuhay. Hindi ko po alam kung sino ang magsusuklong sa akin katulad ng ginawa ni Judas sa ating Panginoon. Hindi ko po alam kung ano ang mangyayari sa akin. Every time I walk on the streets, every time I will be with my students dito sa Notre Dame, dyan ako ng 5 taon. Nung nag-request ang mga bata sa akin, sir, baka pwede ko kami tulungan kahit konti ganito sa press call, ganyan. Eh hindi ako, never will I say no to the school kung saan ako talagang nagturo. So every time nasasakay ako ng payo-payo, nakatingin ako palagi sa likod, baka biglang may sasama, tapos may nakasunod sa akin, tapos bigla ako barilin, tapos mamamatay na ako. Yun po talaga hanggang ngayon, sa totoo lang, yun po aking iniisip. Ang dami yung problema, yung bayaw ko, nagkaroon ng diagnose ng dialysis, pero ang buti ng Panginoon, kasi 3 session lang, naka-recover. Yung aking pamangkin, who is a minor, ay nabuntis. Ang aking kapatid ay nagkasakit.
Yan po ay sabay-sabay na nangyari nung nasa loob ako ng kulungan. Sabi ko, Panginoon, hindi ko ito ang inyong pangako buhay para sa akin. Wala mong imposible kapag nagdarasal tayo. Ang hirap po, at saka ang sakit-sakit sa pakiramdam na yung mga taong kaibigan mo pala ay yung mga taong nang magtatanong at saka yung mga taong nang huhusga. Alam ko naman kung hindi lang naman po puro kasamaan na aking nagawa. May mga kabutihan din naman po siguro tayo nagawa sa ating buhay. Pero na-realize po na ang kabutihan po natin, hindi yan po yung magsasalba sa atin. Ngunit yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Palagi ko akong umiiyak. Palagi ko na lang kung ipinagdarasal sa Panginoon na sabi ko, sana ho kaya maliwanagan ang lahat. Hindi ko na ho kailangan pang mag-demand na talagang linisin na aking pangalan sa social media. Kasi una sabi ko napagod na po ako. Sabi ko gusto ko na maging mabuti na lang. Ang una, sabi ko sana maging mabuti, maging leksyon sa mga kaibigan kong pulis doon sa South Cotabato, yung nangyari sa akin. Sabi ko kasi sila hinulugan nila sa accomplishment. Hindi naman siguro gano'n. Talagang may mga legal orders tayo which are unlawful sa harap ng korte. So sabi ko, hinayaan kong pusasa nila ako. Sabi ko, oy, ang ganda ng bracelet ko, silver. Ang hirap mong gumalaw. Talagang walang malamig talaga ang rehas, no, na bakal. Kapag natitingnan ka ng tao, doon mo naramdaman yung pakiramdam ng isang aso na pagka may lalapit sa iyo, excited ka na gusto mong hawakan, gusto mong lumabas, gusto mong yakapin na. Pero sabi ko, napakabuti ng mundo. Palagi kong tinatanong ng Panginoon, what did I just do? Ano po ba ang ginawa ko? Bakit binigyan niyo ako ng napakaraming mabuting tao? Nung pumunta na si Ma'am Laklak doon sa akin, at si Ate, sabi ko, Ma'am, bago ko kayo aalis, meron akong gustong awitin. Sabi ko, ay dala ko may record ko si Ma'am noon. Pero sabi ko, na-realize ko na ang Panginoon ang talagang natatangi na totoong kaibigan natin. Kaya sabi ko, hayaan ko, ninyo akong awitin yung 14 lines ng aking kanta na sabi ng kanta, buhay ko may katuluhan, ang landas, walang patutunguhan. Kaibigan, ano kaya ang kahahantungan? Ngunit salamat, ika'y natagpuan, binigyan mo ng kapayapaan. Tanging kay Jesus, mayroong tagumpay. Ipinagdarasal ko po at sabi ko, Panginoon, kunin niyo na po ang lahat sa akin. Huwag lang po ang pag-asa at ang kakayahan kong magpatawad ng aking kapwa. Sabi ko, oo siya talaga ang kumakain. Sabi ko, hayaan na po inyong patawarin ko po sila at hayaan na po manatili sa aking puso ang pag-asa. Kasi yun na lang po ang meron ako sa loob ng kulungan. Sabi ko, kapag ka mag-give up pa ako, wala nang nangyayari sa akin. Ang dami ko pa namang pangarap sa buhay. Akala ko kung makakapagpasaya sa akin yung mag-aaral ako ng masters, mag-aaral ako ng PhD program, nag-aaral ako ng, after ko mag-aaral ng aking undergrad sa USM, nag-aaral ko agad ako ng aking masters sa MSU. 5 taon ko ako nanatili dito. Pagkatapos ko ng 5 taon, I moved out for Parang, ay transfer ko doon sa Jensen, at nag-aaral ko ako ng aking doctorate program. So sabi ko, akala ko ito yung makakapagpasaya talaga sa akin. Kasi sabi ko, kapag natapos ko ito, magiging accomplished na ang tao. Kapag natapos ko ito, never will I be left behind. Ibig sabihin talagang kaya ko sumabay dito sa mga kasabayan ko sa Department of Education. Pero mali pala ako. Ang totoong kasiyahan pala yung parang napakagaan ang buhay mo. Ang totoong kasiyahan pala yung simpleng tawa sa mga tao na nakilala at mga mga sa iyo. Konti lang po ang bumisita sa akin. Konti lang po. Doon po sa tampakan, grabe ang tingin nila sa akin. Bakit mo ginawa yun? Hindi nga ako marunong mag-ilaw ng balon, ipapatay pa ako ng tao. Hindi ko nga kayang i-cut perfectly yung karne ng baka o yung karne ng baboy, isasaksak pa ako ng tao. Come on. Ba? So, sabi ko, talagang magulo. At
At talagang mas bugulo pag magsasalita pa ako. Kasi kapag nagsalita pa ako, wala na. Talagang mawawala na kami sa passing. Talagang mawawala na lang. So, habang nagkaroon kami ng hearing, isi-share ko na lang din sa inyo, para at least may konti. At sabi ko, dito ako magsasalita sa St. Martin kasi alam kong safe ako dito kasi maraming pulis dito eh. So, sabi ko, nung hearing, itong biglang tumulong yung luha ko. Kasi, alam ko na talaga sa sarili ko na nagkakamaling-mali ang testimonya. Talaga pala malalaman kapag nagsisinungaling ka sa korte. Totoo ba na talaga? Yung tinanong akong guilty or not guilty. Sabi ko, not guilty. So, nung nagkaroon ng testimonya, ang dami nang nangyari, ang daming sinabi, ang dami mong version, May version ho na ako ang umahawak sa likod tapos may sumasaksa. May version ho na ako ang nakaangkas kasi ako ang sumaksa. May version din ko na ako ang nag-chat sa kanya using a different messenger account para pupunta sa doon para din siya sasaksakin. So, ang hinahabol nila ngayon is kung paano nila ako makabuli na ako ang mastermind. So, yan naman ang pinapalabas sa korte ngayon. Kung paano ako mahuhulog na mastermind. So, murder principal by inducement daw yun. So, sabi ko, sige lang, kakayaan natin yung complainant na talagang magsalita. Kasi syempre buhay yung nawala sa kanila. Inunawa ko nilang po talaga. At sabi ko, Lord, kung talagang ito ho ang inyong pangakong buhay para sa akin ay tatanggapin ko. Pero pwede kong humirit. Sana bigyan niyo po ako ng konting chance. Gusto ko ba po talagang bumalik sa labas? Gusto ko pa rin po talagang makapagturo. This is not the life I deserve. Alam ko po yun. Hindi ko ito ang inyong pangakong buhay para sa akin. Kaya po ako nag-aaral kasi gusto ko maka-inspire ng napakaraming estudyante. This is always my dream. Kaya I'm always inspired every time na nasa school ako, every time I'm seeing students, because I always believe na talagang iba yung impact na nagagawa ng isang guro sa loob ng paaralan. Hindi mo lang natuturuan ng bata ng mga teorya and academic things or matters. Pero kasi nakakawakan mo at saka natatouch mo yung buhay ng isang bata kapag ka nakapagturo ka sa loob ng paaralan. Sabi ko talaga, kung bigyan niyo po ako ng chance. Sabi ko, minsan din ako nag-darasal, pinipilit ko ng Panginoon. Sabi ko, Lord, ano ba? Naririnig mo ba ako? Sabi ko, ang tagal-tagal ko na dito. Sabi ko, palabasin niyo na po ako. Sabi ko, gusto ko pa akong lumabas. Gusto kong magkaroon ng normal na buhay. Pero my life now is not normal. Dito siguro sa loob ng simbahan, normal. Pero kapag nasa labas ako, talagang hindi ko masasabi na normal ang buhay. Kaya in-enjoy ko na lang talaga yung life ko. Yung pangako, sabi ko, alam ko, Panginoon, na yung pangakong paraiso mo sa akin ay yung pag-asa at ang pagpapatawad. Hindi ko isang napakagandang, para ko sa akin, hindi ko isang napakagandang lugar ang paraiso. Ang paraiso po ay nananahan sa ating mga puso, mga kapatid ko. Ang paraiso po ay ang pag-asa at ang kakayahan natin magpatawad sa ating kapwa. Kaya nga sabi nila, sino ka ba para hindi mo kaya patawarin ang isang tao na nagkasala sa iyo? Ang Panginoon nga, kaya niyang patawarin ng mga taong sumukulong sa Kanya na nag-cause ng Kanyang pagkamatay. So sabi ko, sino ako na hindi ko kaya patawarin ang mga taong nagkasala sa akin? So sabi ko, yun ang hinihintay ko, na sana magkaroon ng moment na magkausap kami ng magulang ng batang namatay para maipaliwanag ko naman po yung aking sarili. Kasi teacher ko sa grade 4. At saka kung teacher ka, dapat ikaw ang mas nakakilala sa estudyante mo. So sana man lang tinanong ako ni ma'am bago niya ako hinusgahan. Sana man lang binigyan niya ako ng pagkakataon na makapagpaliwanag bago niya ako kinulong talaga ng tuluyan. Alam ko po ng napakaraming violations ng PNP tampakan sa akin. At alam ko po na sila po ay talagang nagtatrabaho lang para sa kanilang kanya-kanyang buhay. Kaya sabi ko, hindi pa matatapos ang aking kaso ay pinatawag ko na po silang lahat. Kaya kapag nakikita kami sa korte, ay kaya ko po mag-smile sa kanila. Kaya kapag nakikita po kami sa korte, ay kaya ko po tanungin, kung kamusta po kayo? Okay lang po ba kayo doon sa tampakan? Kaya
Kaya nga sabi ng ate ko, hayaan ko na yung DepEd muna. Makikita din naman natin yan in the future. Hindi po ako suspended sa DepEd, pwede po akong bumalik. Yun lang ayaw ng mga kapatid ko, kasi baka doon pa po ako mamamatay sa aming lugar. Kasi galit na galit pa rin po sila sa akin. Kasi hinahabol nila ako. Sabi nga nila, hindi ka man lang naman magiging akin, mabuti pang patayin na lang kita. It's not love anymore. That's obsession. Hindi ho tayo bago lang sa mundo. Kasi matagal na rin ho tayo sa mundo. Iba't ibang halimbawa, iba't ibang tao ang nakakasalubungan natin. Salamat sa Panginoon kasi ginawa niya akong ambisyoso. Kasi every time na nasa loob ako ng tulungan, palagi kong iniisip ito yung gagawin ko. Paglabas ko, pupunta ako ng simbahan. Paglabas ko, gusto kong kitain itong mga taong ito. Paglabas ko, gusto kong pupunta sa nanay at sa tatay ko sa sementeryo. Kasi parang patay na po ang nanay at tatay ko. Kapag nakalabas ako, gusto kong pasalamatan yung mga taong nagdasal para sa akin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi po ninyo ako iniwan. Hindi po ninyo ako pinabayaan. Mahirap po kami, pero hindi ko po maintindihan kung paano namin naipon yung sobra 1 milyon na pera para makalabas ko. Maraming salamat po sa kabutihan ninyo para sa akin. Ako ho ay talagang aminado na talagang sabi ko, wala na natira sa akin. Ang trabaho ko, lahat ng mga konting naipundar natin, pumasok tayo sa gobyerno, lahat ng nawala, lahat ng ibinenta. Lahat ng talagang zero. Back to zero po ako. Pero hindi lang po nawala sa akin ang paniniwala ko na talagang may tatanggap pa rin sa akin. Na talagang ngayon may nagtitiwala pa rin sa akin. Dito lang po ako hindi pinash sa parang Maguindanao. Siguro maraming nakakakilala din sa akin. Hindi naman halos lahat kaibigan ko. Hindi naman halos lahat naging mabuti ako sa kanila. Ang dami ko na lang issues doon pa. Pero hindi ko alam pa rin kung paano naging mabuti itong mga tao dito sa akin. Ano bang nakita nila sa akin na nag-aambag-ambag sila, talagang binibigyan nila ako, financially tinutulungan nila ako. Talagang kapag aalis sila, kapag iniwan nila ako doon sa kulungan, hindi naman ako pwedeng lumabas. Iba yung nararamdaman ko, iba pala yung sakit na kapag naiiwan ka doon, alam mo hindi ka makalabas. Dumating pa sa punto na talagang dinala na nila ako sa doktor kasi sabi nila pang psychiatric advice ka lang kasi parang bukang na daw ako, sabi ng police doon. Sabi ko, hindi naman siguro, sir. Hindi naman siguro ako. Ang sanity ko nandyan pa rin naman, pero sabi ko, talagang may mga moments na naiisip at talagang nare-report ko yung mga bagay na nangyari sa akin. Napaka-traumatic po ng mga bagay na nangyari sa aking buhay. Pero talagang nakayanan ko kasi ang buti ng Panginoon. Talagang parang kong ipinagdasal, walang araw na hindi ko tumutulo ang aking luha. Walang araw na hindi ko tinatawag ang Panginoon. Sabi ko, Lord, napapagod na po ako, bigyan niyo po ako ng lakas. Nalulungkot po ako, bigyan niyo po ako masaya. Lord, talagang namimiss po yung mga kaibigan ko sa labas, bigyan niyo po ako ng kasiyahan o ng reason para maging masaya. Ayun po, naging isang grupo ako sa loob ng tulungan. Kasi ang dami pong PDL hindi marunong magbasa. So nagtuturo po tayo ng abakada. So sabi ko, talagang napaka-fortunate ko pa rin talaga. Kasi ang respeto ng tao, talagang nakukuha ko pa rin talaga sila kahit sa loob ako ng tulungan. So parang feeling nila parang abogado ako kasi every time na i-inquest sila, bibigyan sila ng kopya ng kaso nila. Sir, basahan ko ni Sir, sa akong kaso. Uy, pumisay pa na yung kaso. Pero hindi ko ganyan talaga alam kung ano yan. Binabasa ko lang naman. Sabi ko, totoo ba itong mga sinabi dito kasi may mga testimonya. So sabi ko, talagang sa mga pupunting bagay, nakikita yung kabutihan ng Panginoon. Little things matter. Yung simpleng pagpatak ng ulan na gusto mong maabot na ang kamay mo ay hindi makalabas doon sa rehas. Talagang gusto mong abutin. Yung damping ng napakalamig na hangin na gusto mong maramdaman na talagang hahawak at hahagitan ka na hindi mo nararamdaman kasi init lang ang nasa loob ng kulungan. Yung ang tunog ng fireworks noong New Year na gusto kong makita pero hindi ko makita kasi bubong na semento ang nakikita ko. Yung huni ng Christmas lights na mga tulog sa labas ng parol na hindi ko nakikita, talagang napakalungkot ko ng buhay. Pero nakakayanan pa rin mo nating
tumawa at tawanan na lang yung mga problema natin. Salamat po dito sa inyong panalangin. Alam ko po na araw-araw na kailangan magpasalamat tayo sa kabutihan ng Panginoon. Pero ito po yung unang pagkakataon, personal po akong nagpapasalamat sa inyong kabutihan. Maraming salamat po sa pagtanggap ninyo dito sa akin. Maraming salamat po sa chance na binigay ninyo para ako ay makapagbahagi ng alam ko naman talaga hindi masyadong inspirational na storya. Basta lang nakapagbahagi tayo ng mabutihan at experience natin sa buhay. Sana po ay magsama-sama tayo sa patuloy nating paglalakbay patungo sa pangakong buhay at pangakong paraiso ng ating Panginoon. Tandaan po natin palagi na ang totoong paraiso ng Panginoon na sabi niya, "You will be with me in paradise." Ang totoong paraiso ay nandito sa ating puso, ang pag-asa at ang pagpapatawa. Patuloy po tayo umasa na tayo ay mabubuhay at makakasama natin ang Panginoon. Patawarin mo natin ang lahat ng mga nagkasala sa atin. Marunong po tayong magpatawad para patawarin mo tayo sa mga nagawa nating kasalanan. Simple lang po ang buhay, huwag natin i-complicate. Magsaya, magdasal, at manatili sa piling ng Panginoon. Magandang hapon po at maraming salamat sa inyo.